Pagka Wibis, mga kapatid, sunod na araw, ay medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. Nakakaramdam ko ng parang pagkahilo, mga kapatid. Tapos, sinabi ko roon sa safety, sa project manager, at sabi, safety, kung kailangang dalhin yan, ay dalhin doon yan sa ospital. At tapos, binigyan lang din kami ng 1,000 yung pinaka-safety ko. Tapos, pumunta kami dyan sa Coron Hospital, mga kapatid. Tapos, sabi yun, kailangan po kayo tayo, sabi nung nurse, sabi, kailangan kayong injeksyonan ng anti-tetano. Tapos, x-ray na rin para sigurado. Ayun. Tapos, mga ilang oras siguro yun, tinurukan ako. Tapos, maya sinabi, pwede na po kayong umuwi. Siguro kasi nagkaagad naman nila yan yung result doon sa kuhan. Magaling sa x-ray, radiology. Wala namang fracture, kapatid. Ayun ang pinapasalamatan ko sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan na siya talaga ang nag-iingat, mga kapatid. Kaya pinupuri ko at salamatan ang ating mahal na Panginoong Hesus dahil sa kanyang pag-iingat, mga kapatid. Mayroon po ba, mga kapatid, na ayos magpapatuo, maghandog awit ating mahal na Panginoon? Kung wala naman po, ay ibigay dito sa pagkataon man ulit sa ating mahal nating Pastor Pat. Amen. God bless you, brother. Salamat sa pag-iingat ng Diyos. Amen. At sa Tuesday po, darating si Pastor John Esguera. At Wednesday po ay dito siya. Siya po yung mag-share sa prayer meeting. At nawa makapunta po tayo. Tapos Linggo, dito rin siya sa Linggo. At the same time po ay sabi ko kasi nagre-request ako nung para sa mga mag-asawa, no? Praise God, para sa mga may asawa at mag-aasawa. Lord willing ay pinaplano pa namin kung anong araw. Mamaya pag-usapan natin kung anong araw. Pinopropose ay Linggo na lang din sana ng gabi para dito na rin lahat, no? So sa next week naman, mamaya siguro kunin na natin yung generator doon para magamit sa Wednesday at sa Sunday. So pwede tayong dito Sunday ng gabi. Bala ko rin sana hiramin yung kung mapapayagan doon sa munisipyo sa 4th floor. Kaso yung iniisip ko, baka mahirapan yung iba gakyat, no? Kasi pagka Linggo siguro walang elevator yun. So hagdan, pang-apat na floor. Doon sana kung mahihiram ko kasi doon ay mas maayos doon. May ilaw, may projector, may speaker din doon at pagkatapos pwede pa natin buksan yung aircon doon. So pero plano pa lang po 'yon. Tapos doon na lang siguro tayo bibili ng mga pang dinner natin kung gabi sa mga mag-aasawa, no? So yun lang at mamaya siguro pag-usapan natin kung ano yung availability ng iba. Kung available ba mas maganda kasi kung Linggo na lang para isang biyahihan na lang, no? Kasi kung ibang araw ay hindi naman pwede, mahirap din kung hanggang Biyernes, no? Lunes hanggang Biyernes may mga pasok tayo.
Pwede ring Sabado, pero mas mainam kung Linggo para isang buong araw, no? Pwede ring dito na lang tayo, tapos dito na lang tayo magdi-dinner ng gabi, yung mga kapatiran, no? So kung dito tayo ay lahat makaka-attend siguro, pati yung hindi kabataan, no? Pero gusto ko sana ay para dun sa mga sa mga may asawa at mag-aasawa lang sana, no? So para mabigyan ng gabay at praise God, mabigyan tayo ng mga kung ano yung mga dapat nating gawin, no? So yun po, at ipag-pray natin, pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa atin, no? Praise God, at patuloy na magpatuloy tayo sa gawain. Pwede ba tayong tumayo? Basahin ko lang yung talata. Basahin natin dito sa Matthew 19 verse 1 to 9. Sabi niya dito, "And it came to pass that when Jesus had finished this saying, he departed from Galilee and came into the coast of Judea beyond Jordan. And great multitudes followed him, and he healed them there. The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? And he answered and said unto them, Have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female? And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder." 7. They say unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, to put her away? He said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives, but from the beginning it was not so. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committed adultery, and whoso married her which is put away, do committed adultery. Tayo manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoong Isus, pagpalain po ang iyong mga salita. Ito po ay maging mainam na pagkain sa aming kaluluwa ngayong umaga. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa to pull spiritually, Panginoon, ang sa ganon ay bumaba ang iyong presensya, ang mga revelation, Panginoon, ay dumating sa amin ngayong umaga, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Makapo na tayo mga kapatid. Yung mga bata, siguro okay lang yung mga bata na doon na lang tayo. Sa labas sila secret. Kasi maselan itong pinag-uusapan natin. Hindi angkop sa mga bata. Yung mga young people pa, pwede pa. Anak. Abot mo sa akin. So, tuloy natin itong tinatalakay natin mga kapatid sa marriage and divorce. Nakaraan nakita natin, yung pamantayan ng mensahe, pamantayan ng salita ng Panginoon. So, konting review lang at hindi ko na nagawa ng recap. Pero doon sa ating pagtatalakay, nakaraan nakita natin na meron lamang isang ground para maghiwalay o hiwalayan ng lalaki yung asawang babae. Diba? Ano yun? Fornication. Praise God. At kapag ka naghiwalay yun, mga kapatid, yung babae, sabi nga ng mensahe, hindi pwede mag-asawa. Yung lalaki, pwedeng mag-asawa, pero ang dapat niyang asawahin, sabi nga ng Biblia, ay birhen. Hindi pwedeng widow. So nakita rin natin
na mayroong sabi din doon sa binasa nating quotation nakaraan, ang babae, ang lalaki, pagka mayroon kayong sumpaan, mayroon kayong vow, sabi niyang ganyan, you are good as married. Kaya dapat yung sumpaan nyo, tuparin nyo yon, magpakasal kayo. Pagka nagsumpa ka sa isang tao, babae ka man lalaki, at ibang pinakasalan mo, adultery yun. No? So nakita rin natin, paano pagka nagkamali yung tao, may asawa siya, may kasal sila, praise God, tapos meron siyang naging ka-affair, nagkamali siya, nakipagrelasyon siya sa may asawa din. Sabi nga ng mensahe, unang gagawin ng babae, sinabi ni Brother Branham, aminin mo sa asawa mo. At pagkatapos kayo ng asawa mo, pupunta kayo dun sa lalaki. Diba? Ihingi ng tawad, at pagkatapos yung lalaki naman, na nagkasala din, sasabihin niya sa asawa niya, at sila naman ang pupunta doon sa dalawang sa babae na nakirelasyon niya kasama yung asawa. No? So makita natin mga kapatid, gusto kong bigyan ng diin sana yun kaya sabi din, hindi ka pwedeng mag-asawa malibang patay yung namatay na yung asawa mo. Praise God. Pero hanggat nabubuhay yan, at nakita rin natin dun sa Corinthians, pinaliwanag na mensahe, sabi nga ng mensahe, pagka ikay tumanggap sa mensahe, sa salita ng Panginoon, at pagkatapos yung asawa mo hindi tumanggap, iniwan ka, praise God, sabi nga ng mensahe, wala kang magagawa doon kasi iniwan ka niya. Pero sabi niya ganyan, hindi ka pwedeng mag-asawa at di rin siya pwedeng mag-asawa. Kaya sabi ng 1 Corinthians, sabi niya, kung ang isang babae ay makipaghiwalay sa kanyang asawang lalaki, di ba? Makipaghiwalay siya, praise God. Pero sabi niya nga, dapat siyang manatiling unmarried at makipagkasundo ulit. So dito gusto ko lang basahin ito, no? Sabi niya dito, this woman had the act with a man, and she took her husband, confessed it, and went to the man and confessed it and made it right. Tanda natin, pagka nagkamali yung tao, dito, di ba, anong ginagawa natin? Pinapakonfess natin. Sabi nga natin, mamili ka lang, mapahiya ka o mapunta ka sa impyerno. Pinapakonfess natin pag nagkamali. Kasi sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan yan. Any unconfessed sin, mayroong ID si Satanas na pumasok sa buhay natin. Sabi niya dito, pagkatapos niyang makonfess, and made it right, now the next man was a married man also. Yung naging partner ng babae, married man din. And he got to go to his wife and take the wife and come back to this wife. Ba, kaya pagka nagkamali, mag-uusap yan. Sasabihin sa asawa, kung ako nagkamali, sasabihin ko sa asawa ko, pupuntahan namin yung mag-asawa. Diba? Na, sabi nga, naging karelasyon ko kunwari yung babae. Ganon din yung babae, sasabihin niya sa lalaki, pupunta rin sila sa amin. Then, it's all right. Bago mo lang masasabing, talagang nagsisi yung tao. See what I mean? It's made up then. But outside of that, pero pag hindi nyo ginawa yan, you will still be guilty, and down in your heart, you will be condemned. So hindi pwedeng sasabihin natin, kasi dito binasa natin nakaraan, di ba? Sabi niya, kinonfess ko naman sa Diyos. Sabi niya kay Brother Branham, na-confess ko na sa Panginoon, sinabi ko na yan sa Panginoon, nagsisi na ako. Kung talagang nagsisisi tayo, diba? Praise God. Itatama natin, may proper process po yan, no? Praise God. So nakita natin yung mga bagay na yon. Gusto ko lang ding ituloy dito, at nakita natin kung binasa nyo, diba? Kaya nga, kung i-describe niya yung babae na wala sa ayos ay napaka baba, napaka rumi, di ba? Pero tanda natin, pagka ang babae nasa ayos, siya ay jewel in his crown. Kasi kailangan ng comparison lagi. Kasi hindi mo ma-appreciate
Praise God, kung gaano ka pinagpala, hindi mo ma-appreciate kung gaano kataas yung tingin sa'yo ng Diyos malibang may mga ganong babae. No? So, hindi natin ma-appreciate pagka walang comparison. Hindi mo ma-appreciate yung ulan pagka walang tag-init. No? At sabi nga dun sa mensahe, kung titignan natin, sabi dun sa mensahe, mamaya, matadaanan natin siguro. Sabi niya, it was not so in the beginning. Nung pasimula ay hindi na nga pwede yan. Hindi ganyan. Kahit sa dulo, sabi niya, hindi pa rin po pwede, no? But sa modern circumstances, no, dahil sa misinterpreted theology, yung mga nagkamali, sabi niya nga, go and sin no more. No? So sabi niya dito, sabi niya, the man can put away his wife and marry another one. But not the woman put away her husband and marry another one. So, nawa, nakikita natin yung konteksto, di ba? Nandun pa rin tayo sa Matthew. Sabi niya dito, yung lalaki, sabi niya, the man can put away his wife. Pag nagkamali yung babae, pwede niyang hiwalayan yung babae. At pagkatapos, mag-asawa ng iba. Pero sabi niya, but not the woman put away her husband and marry another. Pero ang babae, hindi niya pwedeng hiwalayan yung kanyang asawa, lalaki. Oh, kasi tipot larawan yan. Hindi natin pwedeng hiwalayan si Kristo. Pero si Kristo tayo pwede niyang hiwalayan. Pagka nag-commit tayo ng adultery sa kanyang salita, praise God. Diba? See all the shadows and types there perfectly balanced up. See the original creation, not by product nowhere, not the church, the bride through the word, not the woman, the man, each time. Sabi niya pa, and why do you put yourselves out like that? It ain't for comfort, you know, it can be. When you're half froze to death with them shorts on, see, can't be for comfort. Then what it is? It's for filth. You won't admit it. Kaya sabi niya, yung babae, kaya nagsusuot ng short yan, it's for filth. Nasa nung laman. Ang problema, sabi nga niya, ayaw lang i-admit. But it's the Bible says so. It's the truth. It's a filthy spirit that's in you. You don't want to be filthy, but you don't realize spiritually you are filthy because you're presenting yourself filthy. Pag nagsusuot tayo ng, salamat sister, yung mga babae, di ba? Hindi lang babae, pati lalaki. Pag nagsusuot tayo ng short, mga kapatid, hindi natin alam, mayroon tayong espiritu, sabi niya nga, spirit of filthy spirit. Praise God. Kaya pagka nagsusuot tayo niyan, hindi natin alam, spiritually, sa mata ng Diyos, we are filthy. Praise God. Oh. Notice, sabi niya, he can put her away, but she cannot put him away. He did it, has proved it, in the days when Luther, Wesley, and Pentecost, when they refused to become the further part of him by having spiritual sexual affair to become pregnated with further part of the word. So tandaan natin, sabi niya nga, dito, itinitipo niya kasi, no, kung paano ang lalaki, ay ang babae, hindi niya pwedeng hiwalayan yung lalaki. Pero yung lalaki, pwede niyang hiwalayan yung babae pagka nagkamali. Dito, tinitipo niya, sabi niya, pinatunayan niya ito sa panahon ni Luther, Wesley, at ng Pentecost. Hindi sila ang nakipaghiwalay sa Diyos. Diba? Ang naging problema, mga kapatid, imbes na maging pure word sila, na maging part sila ng word, anong ginawa nila? Tumanggap sila ng ibang binhi, ibang salita, diba? Ibang turo ng tao. Kaya anong ginawa ng Panginoong Hesus? Humiwalay ang Panginoong Hesus sa kanila. Sabi niya pa dito, she refused, the Lutheran Church refused for Christ to have any more desire with her. Luther refused it, and let me say this, going to call me something anyhow. So is it today. With every one of them, they fail to take that word. They refuse Christ. Tinanggihan kasi nila si Kristo. Sabi niya, and any woman that refuses a man, his child, has no right to be a wife to him. Amen. You remember in the Bible when the king married Esther,
because the queen refused. Kung babasahin natin yung sa Esther, mga kapatid, kung di ako magkamali, tinatawag siya, may sinasabi yung hari. Hindi siya sumunod. Ano nangyari? Diba? Pinalitan siya ni Esther. Because the queen refused, he just got him another one. And what happened when she refused to come out with the king and obey him? Hindi niya sinunod yung hari. The same thing it is with a woman that refuses to be the wife to her husband. No? Praise God. Sabi niya pa, basahin lang natin yung mga quotations muna. And so it is with the church that refuses to become pregnated in the age that we live now in. Kaya pag ang isang iglesia, tinanggihan yung purong salita ng Panginoon. Diba? Hindi karapat-dapat na tawaging pride. To bring forth children of this age, we are not Lutherans, we are not Wesleys, neither are we Pentecostals. We've got to be children of this age. Through the pregnancy of the Word of God. Magiging anak lang tayo ng ating kapanahunan kung tayo ay tatanggap sa purong salita ng Panginoon. Yan yung binhi. No? To bring forth a child of this age, the seed child. Amen. I hope you understand. Couldn't be pregnated, no. So what did he do? Put her away in divorcement. That's right. But she dares put him away. He put her away. No? Sabi niya pa, see what a great hour a woman can be. See what a great thing the church can be. But you see, where filth has got her to. Then trying to compare the church out there with the church here, you can't do it. And try to compare the street harlot with the church of the living God or woman, the correct woman with the harlot. Okay, makita natin mga kapatid, mahalaga yung ginagawa niyang comparison dito. Bakit? Para makita natin yung kaibahan ng iglesia ng Diyos, kaibahan ng babaeng maayos sa hindi maayos. Natandaan natin mga kapatid. Yun ay mga bagay na pinahintulot ng Diyos para ma-appreciate natin. Why is there such a thing as that? It's the law of God, the law of contrast. Kaya bakit may mga ganon? Law of contrast yan. How will we know how to enjoy the daylight if there wasn't a night? How we will know how to enjoy the dry weather if there wasn't a rain? How would we know to enjoy and respect a real woman if there wasn't a dirty one? Kaya makita natin, mamimili ka lang eh. Mamimili ka kung ikaw yung sinasabi ng Diyos na dapat na babae, malinis na babae, o yung sinasabi ng Panginoon na maruming babae. At ang pagpili ay laging sa atin. Pero bago tayo pumili, alam na ng Diyos. Praise God. Sabi niya, notice now, the woman has got her place and she is a jewel. Solomon, this man that had 10,000 wives or 1,000 wives, rather, he said that a man that's found a wife has found a good thing. Kung mabuting babae. Kung Kristiyano. Pero kung hindi, diba? Good thing. He said, a good woman is a jewel in his crown. That's an honor. But an unrighteous one is water in his blood. Kaya describe yan ng Biblia, tubig sa yung dugo. Kaya nga, pagka nagkaroon ka ng tubig sa yung dugo, delikado, di ba? Praise God. Yung live stream mo, yung maapektuhan. That's his life, he said. There might be one righteous man found in 1,000, Solomon said. But said, you wouldn't find one righteous woman in 1,000, Solomon said. Sabi niya, ganun karir. Ganun karir na makakita ka ng maayos na babae. Sa panahon natin. Kasi karamihan. Kasi yan yung woman age ito eh. Praise God. Kaya nga sabi niya nga dito sa mga quotation niya, age ng woman, mag-advertise ka, may babae. Diba? Kaya nga sabi ko, minsan pagdating sa mga offices, pagka babae yung nag-transact, minsan mas madali. Kasi may na-experience akong ganun doon sa amin, Pero mo, sabi sa akin nung kasama kong babae, nakakuha daw siya ng papel na hinihingi namin. Nung ako na yung humingi, di ako binigyan. Kasi nag-iba din yung tao sa unahan. Kasi yung tao sa unahan lalaki. So yung humingi yung babae kong kasama, binigyan siya. Babae na yung
naabutan ko doon, mahigpit eh. Diba? Hindi ako binigyan ng papel. No? Kaya sabi nga, yung beauty ng babae, yan ay either blessing or curse. Praise God. Depende sa babae kung gagamitin niya kung saan. No? Sabi niya pa dito, and you see why the marriage and divorce was that Jesus pointed back yonder. Bakit siya tumuro? Praise God. In the beginning, it was because your kind was the cause of all sin. Oh, masakit dito, di ba? That's the reason polygamy and divorce and things was introduced at the beginning. It never was so, and it won't be so in the world over yonder. Tandaan niyo mga kapatid, kasi minsan ginagamit nila nasa, di ba? Sabi niya dito, sabi niya, at the beginning, it never was so. Kaya nung tinanong ang Panginoong Hesus, sabi niya, nung pasimula, hindi ganyan. Pero sabi niya, bakit pinahintulot ni Moises na magsulat ng writing of divorcement? Kasi sabi niya, dahil sa katigasan ng puso nyo. Oo, pinahintulot yan, pero sabi niya, and it won't be so in the world over yonder. Diba? Pero sa mga susunod na panahon at sa dulo, mga kapatid, hindi yan ipapahintulot, never na magbabago ang kaisipan ng Diyos. Kung hindi yan perfect will ng Diyos nung pasimula pa, kahit na anong mangyari, kahit nagkaroon ng misinterpreted theology, hindi niya yung magiging perfect will. Diba? Permissive will lagi yan. Kaya nga laging merong consequences yang permissive will. Praise God, no? Kaya nga kung naabutan tayo ng gano'n ng naging marital status natin, nakapag-asawa ulit tayo, tapos yung asawa natin dati may asawa na, sabi niya, di ba? Kung naniniwala kayong galing ito sa Diyos, manatili kayo sa asawa nyo, ituro nyo sa anak nyo na wag nang gagawin, at wag na nyo nang uulitin. Diba? Praise God. Go and sin no more. Praise God. Kaya nga tayo, bilang mga magulang, obligasyon natin na ituro ito. At mapalad yung mga, sabi ko nga, mapalad yung mga young people. Kasi naituturo ito. Nung panahon namin, hindi naman namin to alam eh. Diba? Praise God. Pwede nyo bang, kaya nga sabi nga ng Diyos, hindi niya pwedeng sisihin yung tao na hindi niya winawarningan. Diba? Kaya nga may mga case-to-case basis yan, mabiyaya ang Panginoon. Praise God. Sabi niya, look at Jacob, out of whom come the patriarchs. He had at least a dozen wives. He married 2 sisters. And had concubines, wives, beside that. Tingnan niyo ang tawag niya sa concubine, wives din. Anong tawag niya? Common law woman that he lived with. Pagka nilagay mo sa isang salin, naging live-in partner niya ito. Sabi nga, binahay niya. And those patriarchs was born right out of those concubines. Tapos yung mga nagkaanak pa siya doon, kaya nga ang tawag niya dito. Kaya nga, sabi niya nga dito, dozen wives eh. No? Kaya hindi, kasi minsan dinadahilan nila, hindi naman kasal. Problema may anak. Diba? Is that right? See, you have to make the word run smooth. Now remember, I say this to just my group only. Ito, sabi ko nga mga kapatid, ito kaya nga, napakainam pag may home church ka. Alam mo kung saan yung tayo mo. Alam mo kung ano yung dapat mong tayuan. Kasi pag wala kang home church, lahat tatanggapin mo. Praise God, no? Kaya nga tayo dito, ganun din. Ito lang din yung tayo natin. Ito yung sinasabi ng mensahe. Diba? Binabasa lang natin. Praise God. And out in the air, I'm saying this to only my own followers. This message is only to them and what I'm going to say here. Any minister is the shepherd of the flock. Let him do whatever he wants. Kung may mga churches, may mga pastor, okay sa kanila yung ganon, na mag-asawa ng marami, may kinasamang marami. Diba? Praise God. At pagkatapos qualified pa rin, wala tayong magagawa. Diba? Sila yun eh. Sasagutin nila sa Panginoon yun. Pero sa atin, kaya nga dito, sabi ko mga kapatid, pagka nalaman kong ganun, hindi ko pinapatayo sa pulpito, hindi ko pinapashare. No, kaya nga sabi ko nga nung bago tayo makapag-fellowship kila Brother Wesley, 'di ba? Ang sinabi ko kagad, pagdating po dito, hindi ko mapapangako mapapatayo kita. 'Di ba? Kaya dati nag-uusap kami ng mga camp meeting o joint fellowship, hindi nga ako pumapayag. Bakit? Kasi nakakahiya kasi papatayoin niya ako doon tapos dito hindi ko siya papatayuin. Anong isipin ng mga membro niya? 'Di ba? Ayoko naman ng ganun. Kaya sabi ko sa kanya, gusto mo, kaya
kung may makita nyo mga kapatid, madalas ako yung pumupunta doon. 'Di ba? Kasi pagdating dito, hindi ko may bigay sa kanya yung binibigay niya sa akin doon na pagpapatayo. Bakit? Kasi yun yung standard na nakita ko. 'Di ba? Yun yung sabi ko nga, wala tayong magawa kasi church order yan ng church natin dito. Okay lang kung hindi ko alam. Kaso alam ko 'Di ba? Kaya nga sabi ko nga sa kanya, pareho kami ni Pastor Ray Masong ng stand para madali niya maintindihan. Kasi ang sinasabi ni Pastor Ray Masong, hindi siya qualified. Sa akin ganun din. Kaya nga hindi ko siya pinapatayo dito na mag-preach. Okay lang din naman sa kanya Kaya sabi ko kung ayaw mo ko patayuin dyan, wala din problema. Gusto ko lang magkakilala yung mga kapatiran para pag nagsalubong-salubong tayo, di ba? Praise God, magkakamayan tayo. Kaya nga sabi ko nga, kailangan malinaw sa atin yung ating stand. Kasi pag hindi malinaw, mahirap, walang direksyon yung paglilingkod natin. Di ba konti? Wala naman yan sa dami. Wala yan sa konti, wala yan sa bilang. Ang mahalaga, totoo tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, 2 or 3 gather in His name. Diba? Yan lang yun. Praise God. Sabi niya pa dito, that's up to Him and God. Any priest, any preacher, that's up to Him. That's up to you, my brother. I'm only speaking here in Jeffersonville. The only place I would speak this at is because it's my own flock. It's the flock that the Holy Ghost gave me to understand to be overseer over. Kaya nga sabi ko nga nung una, di ba, gusto natin na tawag dito, makumpleto tayo. Kasi yung iba, yung binasa ko mga kapatid nakaraan na sabi niya doon na pag nagkamali yung brother, guilty kayo. Sabi natin ganyan. Anong gagawin nyo para makapag-umpisa kayo ulit? Kailangan yung kausapin yung partner nyo, kontakin nyo, humingi kayo ng sorry. Diba? Ganon din. At mag-uumpisa na kayo. At pagkatapos ng sabi nga ng mensahe, sabi ni Brother Branham, outside of that, kahit gaano ka kasincere, walang halaga lahat yun. Kaya kailangan merong fruit, yung tinatawag nating fruit of repentance. Kaya nga, una ko ding narinig yun kay Pastor Jojo, siya nagsasabi sa akin noon. At nung nakaraang linggo, naghanap ako ng mga quotation. Praise God, nagsisearch ako, nakita ko yung sinasabi niya. Kaya malinaw sa ano ng mensahe. Hindi sapat na magsisi ka lang sa Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Solve ka na doon. Hindi, may gagawin ka. Aminin mo sa asawa mo. Yung asawa mo at ikaw, pupunta kayo doon. O kakausapin yung tao na yon, di ba? Praise God, na naging partner mo sa pangangalon niya. Hihingi kayo ng tawad at sabi niya, pagkatapos masasabi lang na okay na. So ganun yung proseso. Kaya dito pagka may nalaman tayong ganyan, sabi ko nga, ang lagi kong payo, expose mo, aminin mo sa kongregasyon. Diba? Kasi yun ay patunay na nagsisisi ka talaga. Praise God. Anything na hindi mo aminin, magiging bala sa'yo ni Satanas yan, no? Praise God. Sabi niya dito, because it's my own flock, it's the flock of the Holy Ghost give me to understand to be overseer over. Kaya dito, hindi ko rin pwedeng tapikin yung marriage and divorce sa ibang kongregasyon kasi baka iba yung stand ng pastor. Kaya dito lang natin tinatapik, no? And He will hold me responsible for it. And these people of mine have been converts here from across the land that I've led to Christ and a little children. I'm here to help you. And I'm your friend. You might think I speak against you. I'm saying this see for your good. I love you. And if that isn't so, God is my judge. You know I love you. This is an awful strong thing. I didn't know how to bring it out. What will I do when I got men and women sitting in my congregation? Some of them has been married twice or 3 times. So imagine. Kaya sabi niya, nung malaman niya yung revelation na to ay napakabigat sa kanya. Paano sasabihin? Kasi mga kaibigan niya, yung mga member niya mismo, 'di ba? Nag-asawa ng 2 hanggang 3. Sabi niya pa, good men and good women, all mixed up. What done it? False teaching. Kaya huwag niyong mamalitin yung false teaching. Sisira ng buhay ng tao yan. Praise God. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, kapag tama yung teaching natin, yung mga pagpapala, susunod lang yan.
Praise God. Kaya yan ang pinaka number one na dapat nating unahin. Dapat tama yung ating katuruan, tama yung ating revelation na natatanggap mula talaga sa mensahe at sa Panginoon. Kasi kung hindi, sisira ng buhay yan. Tandaan natin, ang kasalanan sa una lang maganda. Sa una lang lagi yan maganda, pero sa dulo mga kapatid, sisira ng buhay yan. Not waiting on the Lord. Kaya nga yung mga babaero, no, na mga sa una lang naman sila nag-enjoy. Pag tumanda na sila dahil sa sobrang dami nilang babae, sinira niya yung mga buhay, wala na siyang mapuntahan, mamamatay siyang mag-isa. Tapos yung mga anak galit sa kanya. 'Di ba? Napakalungkot. Praise God. Sabi niya pa dito, now I'm going to say this to you. I am very careful what I say to you. I don't mean to be rough with you people. I don't mean to be rough with you. And my pastor brothers, I don't mean that, but I am responsible realizing that this has been given into my hands. Kaya nung malaman ko ito mga kapatid, nagkaroon ako ng desire na sabihin. Kasi iba yung pagkaunawa ko rin nung una. Ngayon, na sinasabi na natin ito, inaaral na natin ito, nasa kamay nyo na yung responsibilidad. Dapat maipasa natin ito sa susunod na generation. Sa mga anak natin, di ba? At sa mga iba pang kabataan. Sabi niya pa dito, I can hold it and I don't know how to give it out. Yun kasi ang problema eh. Minsan kasi pagka nangangaral ka, akala nung iba, gusto mong tumulong, pero akala nung iba, praise God, inaatake mo sila. Di ba? Praise God, yun ang nagiging problema. Kasi nga, pagka yung tao may sugat, tapos binuhusan mo ng alcohol, maganda yung alcohol sa sugat, di ba? Kaso masakit. Ganun yung katotohanan. Praise God. Pagka tinatamaan tayo ng salita ng Panginoon, magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi talagang anak tayo ng Diyos. Pero kung hindi ka na tinatamaan, di ba? Praise God. O hindi mo inaamin, hindi ka magpakatotoo sa sarili mo na ikaw yun, para kang may marka sa tenga, sabi nga nung nakaraan na pag-aralan natin, di ba? The mark of the beast. Saan yun? Sa tenga. Mark of, yung tinatanggihan mo na yung selyo ng Panginoon. Sa Jubilee, di ba? Ang salita ng Diyos, laging magpapalaya yan. Pero paano ka lalaya? Kailangan mo magpakatotoo sa sarili mo. Kailangan mong ma-realize na hindi ka malaya. Kasi may mga ganun eh, na pinapalaya na dahil hindi niya alam na malaya siya, hindi niya ma-appreciate, di ba? Praise God, ganun din yun sa atin. Praise God, no? So sabi niya pa dito, now I'm going to say this to you, I'm very careful. Ay, nabasa na pala ito. No? Kaya mainam, no, Lord willing, ay sa mga susunod na panahon, babasahin ko ulit itong marriage and divorce kasi naniniwala ako, hindi natin ito makukuha sa isang basahan. Kanina, pinapakinggan ko ulit, no? Kaninang umaga. Praise God. Kasi baka mayroong revelation, panibagong revelation ng ating Panginoon. Praise God, no? So, Lord willing, ay sa mga susunod na mga buwan siguro o taon, no? Babasahin ko ulit ito para ma-refresh tayo na ma-refresh. Sabi niya dito, I'm speaking to our followers only, who is following me and this message only. Not the outside. Bear me record to this before God, just to this group only. Now we are found in this mess because of misinterpreted theology. Yan ang problema. Kaya sabi ko nga mga kapatid, salamat sa Panginoon, binigyan tayo, ang isang Kristiyano, binibigyan niya ng Diyos ng discernment. Pagka lagi ka nagbabasa, may discernment yan. Kaya yan yung danger ng misinterpreted theology. Pagka nagkamali tayo, kahit na, kaya nga sabi ko nga, yung pamphlet na, ano ba yun? Aman called God ba yun? Kalimutan ko na eh. God called man. Magdagdag ka lang ng punctuation doon. Ilagay mo lang yung emphasis doon sa the God called man. Magbabago yung meaning noon. Pag binasa mo, the God called man, ang taong tinawag ng Diyos. Pero pag nilagyan mo ng punctuation doon sa God, the God, binigyan mong diin yung salitang God, mag-iiba yung ibig niya sabihin. Ano yun? Ang Diyos na tinatawag na tao. Diba? Kaya marami, mga kapatid, sa ministry ng mensahero na tumawag sa kanyang Diyos siya. Alam nga nila, si Kristo na siya eh.
Diba? Bakit? Kasi sa title pa lang, pagka nagkamali ka, praise God. Yung binigyan mong diin, mga kapatid, yung ginawa ng Diyos, kasi hindi mo rin matawaran yung ginawa ng Diyos sa ministry niya. Diba? Pero siya mismo nagsasabi, hindi siya Diyos. Praise God. Okay, sabi niya pa dito, is that right? That's why you woman married the second time. You men, because misinterpreted theology. Now, I want to show you something that he told me. At hindi niya ito pinreach malibang may revelation na dumating sa kanya galing sa Diyos. And if God, our Creator, was questioned, imagine, if God, our Creator, was questioned the question when He was here on earth, sino daw yung God, our Creator? Jesus Christ. And when His delivering prophet came forth, Moses, down in Egypt, to bring the children out of Egypt, to put them in the promised land. And Jesus said here that Moses sent the people in this condition. Kaya pala pinaintulot ni Moses, mga kapatid. Bakit? Kasi nakita niya gano'n na yung sitwasyon. Diba? And He granted them a writing of divorcement because the situation was what it was. Nagkanda gulo-gulo na. Hindi na, kaya nga sa panahon natin, paano mo maayos yun? Diba? Sabi natin, nakadalawa kang asawa. Lahat yun, may anak ka na. Paano maayos yun? Hiwalayin mo ba ulit yung asawa mo ngayon? Tapos babalik ka doon? Tapos hihiwalayin din nila? Anong mangyayari? Di masisira yung bawat pamilya. Diba? Kaya sabi niya, ganun din sa panahon ni Moises. Moses found such as let him suffer. God permitted Moses, that prophet, sent to the people to grant this writing of divorcement. And in 1 Corinthians, the 7th chapter, ito yung pinaliwanag na karaan, di ba? Sabi niya, Paul who met the same thing in the church. So si Moises, si Pablo, ang ating Panginoong Hesus, pare-pareho sila nung na-meet na sitwasyon sa loob ng pagkapanahonan nila. At dito si Pablo, sabi nga, same thing in the church, and spoke this is I, not the Lord. That's right, because of divorce conditions. Maging sa panahon pa rin ni Pablo, ganun din. Diba? Bakit? Kasi nagkaroon ng maling katuruan. Kaya tingnan nyo mga kapatid yung effect ng maling katuruan. Diba? Kahit kung ganun ang magiging turo natin, di lahat. Sabi ko nga mga kapatid, pag binasa mo itong marriage and divorce at ang misinterpret mo, dalawa lang yan. Dalawa lang ang makikita mo. 1:1 o 1:many. Diba? Pwede kang maghiwalay at mag-asawa, pwede kang mag-asawa ng madami o hindi. Yan lang yan. Praise God, no? And sabi niya, it wasn't so from the beginning, but Moses was permitted it, and God recognized it righteousness. Hindi yon ang original na plano ng Diyos, pero dahil sa kondisyon ng panahon ni Moises, pinirmit ni Moises yon, kinilala ng Diyos, at itinuring ng Diyos na matuwid. And Paul also had the right when he found his church in that condition. Now you believe this to be true, and believe it come from God, and by the vindication of His cloud, and His message that's brought me this far, should not God upon the mountain permit me to do the same thing? Kasi umakyat muna siya sa bundok. Sabi kasi ng Diyos, umakyat siya. Kaya sabi niya, hindi ba papaintulutan din ng Diyos sa akin? To suffer you to go on the way you are, and do it no more. Sabi niya, kung naabutan kayo na ganyan, sabi niya, huwag nyo nang gagawin ulit. Go with your wives and live in peace. Kung naabutan tayo ng ganun, di ba? Nakadalawa na tayong asawa, nakailang partner na tayo. Sabi niya, manatili kang ganun. Kaya sabi ko nga, paano mo, naniniwala ka ba sa mensahe? Kung naniniwala ka, anong gagawin mo? Aayusin mo. Aayusin natin. Ba, kung hindi tayo kasal, magpapakasal tayo, 'di ba? Bakit? Kasi yun yung mga dapat nating gawin. 'Di ba? Kakausapin mo yung dati mong partner, hihingi ka rin ng sorry. Praise God. At sasabihin mo na magsisimula ka na ulit. Praise God. Sabi niya, ano daw? Bago ka lang makakapamuhay ng may kapayapaan. Pag nagawa mo na yun. At sinisigurado ko sa inyo mga kapatid, pagka hindi nyo ito nagagawa,
hindi nyo nagawa yung kalooban ng Diyos, mga kapatid, hindi kayo papatulugin yan, lalo na narinig nyo ngayon. Praise God. Okay lang kung hindi mo alam. Diba? Pero pagka alam mo na ang salita ng Panginoon, hindi ka papatulugin yan pag bright ka. Sabi niya, for the hour is late. The coming of the Lord is at hand. We haven't got time to break things this up. Don't you dare try to do it again. Huwag nyo nang uulitin. Sabi niya, I'm speaking only to my congregation. But if you are married, and God bore me witness of that on the mountain, that I could say this, a supernatural revelation because of the opening of the 7 seals, and this is a question in God's word. Let them go on, and as they are, and sin no more. Diba? Dito sa marriage and divorce, hindi pinag-uusapan ang qualification ng pastor. No? Dito sa marriage and divorce, ang pinag-uusapan yung sitwasyon ng marital status ng mga Kristiyano. Kaya sabi niya, kung naniniwala kayo sa mensahe na ito, naniniwala kayo sa mensahero, sabi niya, let them go on. And as they are, kung ano kayo, diba, yan na yung partner nyo, praise God. Anong solusyon dyan? Praise God. Kung kayo ay hindi pakasal, sikapin yung magpakasal. Lahat yan may solusyon. No, kung kunin ka man ng Panginoon na habang inaayos yung papel, 'di ba? At least nakita natin mayroong fruit. Kasi kung hindi tayo nag-aasikaso ng mga papel, 'di ba? Tapos kinuha ka ng Panginoon, hindi ko malaman kung sincere nga yung tao, hindi. 'Di ba? Praise God, no? Ay sabi niya pa sa 14, it wasn't so from the beginning. That's right, it wasn't so, and it will not be at the end. Pero tanda natin, pinahintulot niya yan, pero hindi niya inalis yung perfect will ng Diyos. Pero ang perfect will talaga ng Diyos ay isang babae, isang lalaki. Kahit kailan, kahit na mayroong pahintulot yan, kahit kailan, hindi yan tatama. Maliban na lang nasa ilalim ka ng biyaya ng Panginoon sa mensahe nito. But under modern conditions, as God's servant, I won't call myself His prophet. But I believe maybe if I wouldn't be sent for that, I'm laying a ground for Him when He does come. So under the modern conditions, I command you to go to your home with your wife now. If you are happy with her, live with her. Raise your children in the admonition of God. Diba? So hindi lang yung ayusin yung marital status nyo. Sabi niya, siguraduhin natin na yung mga anak natin ay palaki natin ayon sa pamantayan ng Diyos. But God be merciful to you if you ever do that again. Pero pag ginawa niyo pa ulit yan, tandaan niyo ito mga kapatid, nakailang beses na kayong hiwalay-hiwalay, tapos gusto niyo maghiwalay ulit ngayon. Bahala na ang Diyos sa inyo. No? You teach your children to never do a thing like that. Bring them up in the admonition of God. And now that you are as you are, let us go now at the late evening hour that we're living in, and press toward the mark of the high calling in Christ. Makakapaglingkod lang tayo ng tama pag nagawa natin yung hinihingi ng mensahe. Praise God. Where all things will be possible. Until I see you tonight, the Lord bless you while we pray. No? Sabi niya, the great Paul, Saint Paul, being the New Testament writer, could also make such assertion. I speak under this condition, I, not the Lord. Oh. Sabi niya pa, so is today, Lord God, at the end of the world, as we are here under the mercies of God, knowing that soon we are to answer in His presence, and that you have did so much, Lord, I am sure in the sight of these people, they'll hang on to this like it come from you. Kaya sabi nga, tanda natin, no? Sabi nga ng mensahe, itong sinasabi niya ay tatrato ng mga naniniwala na galing sa Diyos talaga. Oh, at makita natin, pag binasa niyo yung marriage and divorce, talagang minute muna siya ng Diyos. Kaya sabi niya nga nung pagbaba niya, nakita siya ng isang kapatiran. Sabi niya, Brother Branham, ikaw ba yung nandun sa nakita kasi namin yung tinatanggi niya nga eh. Diba? Bakit? Kasi sabi niya, pagka lagi mong sinasabi kasi nagiging natural na lang sa mata ng tao. Kumbaga sa wala nang effect. Natural na lang eh. 'Di ba? Praise God.
Kaya sabi niya nga, bago niya sabihin ito, tumanggap muna siya ng supernatural revelation na galing sa Diyos. Sabi niya pa, and to bear the record here today of many people sitting here that even saw the sign up in the mountain where the angels of the Lord came in the whirlwind, where it came in the 7 angels, where the revealing of the 7 mysteries was unfolded, and the same angel in the same direction on the same mountain the day that this was revealed. Okay, makita natin mga kapatid, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Kasi kung wala ang mensahe mga kapatid, di ba, never na maalis yung guilt sa atin. Pero salamat, meron tayong mensahe na tinanggap. Praise God. Sabi nga, while grace covers the past errors of misinterpreted theology, it serves a strict boundary line going forward. Oh, oo, nasa biyaya tayo ng Panginoon dahil sa mensahe. Pero tanda natin, may boundary yan. Sabi niya nga, merong guhit yung grace, yung mercy at judgment. Kaya huwag tayong lalampas doon. No? Believers are instructed to return to their homes, live in peace with their family, and raise their children righteously. At bilang mga magulang, kung nakita nating guilty tayo doon, kailangan nating palakihin yung ating mga anak ng nasa ayos. So yun lang po mga kapatid, at nawa yung mga kabataan natin, huwag tayong magbibigay kagad huwag tayong magbabaw kagad, di ba? So tandaan nyo, ang proseso kasi mga kapatid, kung ako ay member ng church, manliligaw ako sa sister, unang-una magpapaalam ako sa pastor, sa tatay. Pag may mga believer galing man sa ibang church, hindi galing dito, o sa ibang mga iglesia na mensahe din, pag nag-chat sa sister at hindi nagpaalam sa pastor at sa tatay, huwag nyo nang entertain. Kasi mali yun. No? Kasi yung mga hindi dumadaan sa pintuan, magnanakaw yun. Kasi ang pintuan ng tahanan, tatay. Pintuan ng church, yung pastor. No? Kaya pagka hindi nagpaalam yan, hindi magagabayan. Pagka hindi nagpaalam, hindi nagsabi, hindi mababantayan, mamaya kung ano-ano nang ginagawa, di ba? No? At sa mga kapatid natin, salamat sa Panginoon kasi si sister yung dumating na ata yung, birth certificate? Si Sister Helen. Helen talaga yung pangalan niya sa birth certificate. No? So salamat kasi yung papel unti-unti nang nagiging malinaw. No? So Lord willing, pag natapos yung mga papel, sila Sister Maricor, ganun din siguro. Magagawa naman ng paraan yan, no? So, ngayong week, sa Martes hanggang Friday nakalib ako, pwede kong matanong sa registrar. No? Nagpaalam ako mag-leave kasi dito nga si Pastor John at huminga ako ng dispensa kasi ang plano talaga 16 ay pagdating ng 16, 17 dapat doon na kami sa Kulyon. So, sabi ko nga ay hindi na matutuloy doon. Willing naman si Pastor John dito, no, na dito na lang sa atin. So sa Wednesday po ng gabi, siya po yung ating speaker. At mamaya siguro kunin natin Brad yung generator para sa Wednesday ay gumagamit natin. So kung available po tayo sa Wednesday, punta po tayo kasi minsan lang yung kapatid natin dito. Tumingi din ako ng tulong doon sa yung sabi ko kasi maganda sana pastor yung mga parang coaching sa mag-asawa, no? Kasi para ako makinabang din, no? Kasi ako bata pa rin naman ako, hindi pa ako ganoon ka sa pag-asawa, hindi pa ako masyadong ma-experience, no? So para mas maging kasi yan ang pinakamaganda mga kapatid, yan yung pinakaim natin, bawat pamilya natin maging maayos. Samahan ng mga mag-asawa, samahan ng nanay sa tatay, no, maging maayos. Kasi kahit na dumami tayo ng dumami, pag magulo yung pamilya sa bahay, ang hirap, di ba? Pero pagka kahit konti lang tayo, pag solid yung bawat pamilya, napakainam, no? So yun po yung inano ko. So pinopropose nga namin, pinopropose ko sana Saturday. Pero sabi ni Pastor John, pwede namang Sunday, no? Para lahat nandito na Sunday ng gabi. Ay siguro hapon pala, Sunday ng hapon, ay pwede magtuloy-tuloy tayo ng gawain para doon sa mga mag-asawa. No, Lord willing, kung
At tapos Sunday ng umaga, siya din po yung speaker, no? So Sunday ay ah, dalawa yung service natin, no? Umaga tsaka hapon or gabi siguro. Pero tingin ko hindi na tayo masyado magpapagabi nun. Kasi malamok pagkagabi dito eh. Tsaka madilim, no? So yan po yung pag-pray natin at bala ko lang siya siguro ipasyal-pasyal dito sa Coron. Tapos kunting bala ko kasi marami akong tawag dito. Kasi ang pupunta lang namin siguro Tapyas. Malakas pa naman siya, may mga ketakit siguro siya. Tapyas, Makinit, ganyan. At kwento-kwentuhan siguro, no? Praise God. So yun lamang po at nawa ay naintindihan natin yung marriage and divorce. At nakita natin yung tamang proseso. Salamat sa Panginoon kasi talagang nag-provide siya nung katulad doon sa pag nagkamali ka, nag-provide siya nung exact na gagawin mo. Step by step. No, nagagawin mo na kung saan magpapatunay talagang nagsisi ka. So hindi pala pwede yung iiyak-iyak ka lang, magsusuri ka lang dito, may gagawin pa tayo. No, kung magkamali tayo, no? Praise God. At pagka nagkamali tayo, pag in-expose natin, ay talagang nandyan yung pagpapala ng ating Panginoon. So yun po, ipag-pray din natin yung ating church building patuloy na ngayon po mag-iipon ulit tayo ng tapos na yung yung septic tank. Yung Brad, titik-tikin na lang yun, So yung tubo ba? Yung tubo, hindi pa natin nilagay. Titik-tikin na lang daw yun, sabi ni Brother Joel. At siguro sa mga sa last week siguro ng Sunday or third week, last week na siguro, magano tayo nung CR, magasintada na tayo siguro. Kasi may hollow blocks naman, may buhangin din. Kahit linggo ng hapon natin siguro gawin yon. Tapos bili lang tayo ng isang sakong semento. Tapos maglagay lang tayo ng asintada. Para kahit papano ay yung problema na lang. Ay sis, pakitanong pala kay Brad yung kasi di ba nakaraan sabi niya, pwede daw siya magano nung may flush na toilet doon sa sa parang sa kaibigan niya. Baka kung sakaling pwedeng saulian, ay baka mas mura. Kasi balak natin, gusto ko sana yung toilet doon may flush na maganda na kasi only naman yung tubig. Para pagka may cubicle na tayo, yung drum, nagtanong na rin ako doon sa sa may subastahan dyan. Yung drum na lang na blue, kasi mura lang naman yung drum niya, 1 plus lang. Ang ganyan na blue. Ano ba? So yun na lang yung natin, mga 2 drum siguro, tapos pwede naman yun, connect lang ng PVC, di ba? Para yun na yung parang pinaka-storage muna. No? Pero ang gusto ko talaga doon yung malaking, yung water storage talaga na may frame, yun talaga yung gusto ko. Oo, kasi kaso mahal, nasa 9 yun, no? 9,000. Pero pansamantala pwede na yun yung kasi linggo lang naman natin gagamitin. At Wednesday, no? So pagka na-fix na natin yung 100 naman yung hindi ako magkamali o kulang-kulang 100 yung kasi 200 yung na-order natin na hollow blocks. Kulang-kulang 100 na lang yung natitira siguro. Kung may nagamit pa na no? So makakaano na tayo ng cubicle at siguro pag-usapan na lang namin kung paano. Siguro yung isa ay inodoro, yung isa siguro pansamantala, pwede rin yung anong tawag dito yung pwede kasi na parang uhulmahan lang yung sa mga lalaki, di ba? Ihilan dun tapos yung nakabukas lang para tipid, no? Para kahit na may gumagamit ng isang inodoro, pwede mag-ihi-ihi yung lalaki dun sa kabila. Oo. Di ba, Pastor, meron doon sa bahay yung panlalaki? O yung yung urinal? Oo, yung panlalaki na ihi. Ayun pala, meron din pala doon yung malaki. Opo, nakita natin ni Brad Joel yung panlalaki na ihi. Ayun, pwede yun sa kabila. Tapos sa kabila yun sa babae. So, gano'n na lang, no? Pag-pray natin. May mga gamit na rin naman mamaya, Brad Joel, report mo na lang kay Brad Tawing yung kung ilan yung natitira. Tapos, yung resibo sis na bigay mo na sa akin, di ba? Wala
Meron ba? Wala. Sige. Okay. Kasi ano ko, i-update ko lahat. Tsaka Brad, yung sa'yo, Brad, di ba may resibo pa sa'yo? Kunin ko rin mamaya para ma-report natin. Kahit sa GC ko na lang i-report. No? So salamat po lagi sa suporta. Patuloy po ipag-pray natin yung gawain. At nawa sa Sunday, sana yung mga may asawa at mag-aasawa, sana nandito para para mabless tayo doon sa preaching o sa coaching ng ating kapatid, no? Praise God. So yun po, at di ko alam kung kailan ba. Tuesday sila dating ng hapon doon sa hotel. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Hanggang Lunes sila. No, so mag-chat lang ako sa iyo, Brad, Joel, pag kung available ka, mag-chat din ako sa iyo. Para may kasama din ako. So yun lamang po, at susunod po nating tatalakayin siguro ay gawin natin ay yung 7 church ages ulit. Pero yung 7 church ages na hindi yung libro. Yung 7 church ages na preaching talaga ni Brother Branham. So yun yung ating pukusan muna pagkatapos ng 7 church ages bago tayo mag 7 seal. Kasi mas maintindihan natin yung 7 seal pagka dumaan tayo ng 7 church ages. So yung susunod natin ay 7 church ages na pamphlet, hindi yung sa libro muna. Praise God. So basahin po natin yon para mas maintindihan natin, mga kapatid. Ulit-ulitin natin, kasi minsan pagka nagbabasa tayo paulit-ulit, may nadadagdag at may nadadagdag. So yun lamang po. Patuloy yung natin pala, nasira na yung ampli. Ngayon, kaya naman ng speaker, kaya wala tayong problema dito. Di ko pa nga, siguro pwede natin i-check kung pwede maayos sa loob. Kasi kay Pastor Nat yan, di ko pa rin nasabi na nasira. Nag-short circuit siguro. So yun po, at ano pa bang announcement natin? So yun lang. Tuloy natin ipag-pray yung ating mga kapatid, na sa Maynila, sa Puerto. Praise God. At patuloy nawa magbigay ang Diyos ng inspiration, tuwing Sunday, tuwing Miyerkules. So yan po sa Miyerkules ay siguro lang tayo, soft snacks lang tayo sa Miyerkules siguro. Gano'n na lang ba dito? Daling ko na lang dito. O mahirap magluto dito, Siguro dalhin ko na lang kunwari pansit or mga tinapay, So yun, para pag-pray din natin na wag pala umulan sa Wednesday at Sunday, para hindi tayo maabala. Kasi pagka umulan, mahirap din yung sasakyan, At hindi ko alam yung sa tricycle namin kasi kung ang pinaka problema kasi nun yung sa karburador. Hindi ko rin naasikaso. Gusto ko sanang problema kasi pag napaayos na, masisira ulit. Nakakatakot kasi yung baka mag-wild. Ayaw ko rin i-take yung risk. Baka mamaya pagka nag-drive, hindi makontrol pag nag-wild. Ma-aksidente yung mga sakay ng kapatiran, Kaya hindi ko, pag-pray natin na maayos talaga. Praise God, para po hindi tayo mahirapan sa pagbiyahe. Si brother, sa pagsama natin sa prayer, Brother Miko, patuloy na gabay ng Panginoon nawa makabalik sa gawain, Hindi ko alam kung anong pagsubok niya. Hindi na rin siya nakakapag-reply sa akin. Umalis din siya sa GC, pag-pray natin. So yun lamang, mga kapatid, at pwede ba tayong tumayo? Amen. Salamat sa panahon, Praise God. Awit lang tayo. Test muna tayo dito sa ating sound system, At I believe siguro mga July pwede na magtugtog si Abby siguro. Okay, kahit 3-5 lang.
No, isang kahit dalawa-dalawa, dalawang mabagal, dalawang mabilis, no. Praise God. Siguro mga July, no. Pwede na yan magtugtog si Sister Abby. Praise God, no. At awit tayo. Pag-pray natin si Sister Abby, patuloy na biyayaan ng Panginoon, no, sa pagpapiano. Para pagdating ni Brother Renren, talagang tuwang-tuwa yun pagka ano. Amen. Awitin natin pusong dalisay. Amen. Yan ang nais natin, isang pusong dalisay na malayang pagtahanan ng purong salita ng Panginoon. Hallelujah. Pusong dalisay ang aming nais. Likhain mo, O Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais. Likhain mo, O Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri. Salamat, Jesus. Amen. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang aming nais. Likhain mo, O Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais. Likhain mo, O Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Amen. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat na binayayaan mo kami na makita namin ang mensahe nito, Panginoon. Panginoon, patawad na late man namin ito natagpuan, Panginoon. May mga pagkakamali man kaming nagawa, Panginoon. At ngayong umaga ay fully na-reveal sa amin, Panginoon, ang mga dapat naming gawin kung isa kami sa mga guilty, Panginoon, sa marital status, Panginoon. Lord God, patawad na hindi maganda yung naging umpisa namin, Panginoon. Umpisa ng buhay namin pag-aasawa, Panginoon. May mga kapatid kami, Panginoon, na dumaan, Panginoon, sa ganitong mga bagay, Panginoon. But Lord, salamat na mabiyaya ka dahil inireveal mo pa rin to sa amin, Panginoon. Hindi na para lang sa amin, Panginoon, para ayusin ito, kundi para na rin, Panginoon, sa aming mga anak, Panginoon, na hindi nila sapitin yung aming sinapit, Panginoon. At Lord, maraming salamat dahil maraming nagbabasa ng marriage and divorce, Panginoon. Pero hindi lahat ay napapahayagan, Panginoon. At Lord, salamat na walang ibang ginawa ang mensahero kundi ibalik kami sa perfect will, sa original na kalooban mo, O Diyos. At Lord, dalangin namin, Ikaw ang mag-provide ng mga pangangailangan. Ikaw mag-convict sa bawat kapatid, Panginoon. Sa mga kapatid namin nag-ayos ng mga papel, Panginoon, para mahitama ang pagsasama, Panginoon. Sister Maricor, Brother Ryan, Panginoon.
Sister Senny, Brother Erning, Panginoon, at iba pa, Panginoon, di ko mabanggit ang iba, Panginoon. Lord God, Ikaw ang gumawa ng paraan upang mas mapadali, Panginoon. Dahil walang ibang nais ang mga kapatid na ito kundi makalakad sa iyong purong salita, Panginoon. Sa iyong purong mensahe, Panginoon, Ikaw ang magpa-smooth ng mga transaction, Panginoon. At Lord, sabi ng kapatid na may mga dinaramdam, Brother Tawing, Panginoon, Sister Maria, Panginoon. Di ba pang kapatid namin, Sister Rose, Panginoon, alam namin Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. At nagpagaling na, Panginoon, sa aming mga sakit na ito. Salamat, Panginoon. At dalangin namin patuloy kami ay palakasin mo, Panginoon, habang nakikita namin, Panginoon, ang kayos, lalo na sa aming bansa. Salamat, Panginoon, na dito kami sa lugar na ito, Panginoon. At Lord, kami nagpapasalamat din sa pag-iingat mo sa aming mga kapatid sa Mindanao, Panginoon. Nakita namin kung gaano kalakas ang lindol, Panginoon. Tunay nga na lahat ay masishake. Lahat ng tuhod ay luluhod kung makawitness ng mga ganong bagay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ang kalikasan ay humihikbi, Panginoon, sa paglitaw ng iyong mga anak, Panginoon. At Lord, sa aming paglilingkod sa iyo, turuan mo kaming tumingin sa mga bagay na hindi nakikita, sa mga bagay na hindi mamalas ng mga mata, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, may ginagawa ka, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. May ginagawa ka sa buhay ng bawat kapatid, Panginoon. Lord, yan sa buhay ng bawat makasalamuhan namin. Lord, tulungan mo kami makapamuhay ng isang buhay, Panginoon, na mag-i-encourage sa mga tao na maglingkod sa iyo, Panginoon, na lumapit sa iyo, Panginoon, na isang buhay, Panginoon, at sinasabi ng mensahe, attraction in the mountain, Panginoon. At Lord, kahabagan mo kami sa aming kahinaan, mga pagkukulang, iniquity, Panginoon. Ilagay mo kami sa ilalim ng dugo, Panginoon. Kasama ng mga kapatid namin, Lord. Pinapamagitan din namin ang kapatid, Brother Miko, Panginoon. Di namin alam ang dinadaanan niya mga pagsubok, Panginoon. Lord, wala kaming ibang nais. Alam ko po ay malulugod ka na makabalik ang isang tupa mo, Panginoon, sa iyong gawain. Panginoon, Ikaw ang gumawa ng kapamaraanan, Panginoon. Turuan mo siyang manindigan sa iyong purong salita ng mga hadlang, Panginoon. Hayalisin mo, Panginoon, upang makabalik siya, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. At Lord, dalangin din po namin aming bisita, Pastor June Esguerra, Panginoon, na darating sa Tuesday. Ikaw magpala, Panginoon, sa mga dadalhin niyang mga golden nuggets, mensahe, Panginoon, na may bahagi sa amin sa Wednesday at sa Sunday, Panginoon. Lord God, dalangin po rin namin Ikaw magkatagpo ng mga pangailangan, Panginoon, sa kanyang pag-stay dito, Panginoon. At Lord, Ikaw din po ang mag-ingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. At Lord, patuloy, Panginoon, hipuin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Lord God, nawa ang bawat mensahe na lalabas sa pulpitong ito ay isang mensahe na hihipo ng puso nila, puso ng mga believer, Panginoon, upang patuloy na ma-inlove sa iyo at maglingkod sa iyo. Hindi lang, Panginoon, para i-educate, hindi lang para i-inform, Panginoon, hindi lang puro intellectual, kundi spiritual, Panginoon, na mga salita mo, Panginoon, na mag-quicken, Panginoon, sa mga binhi na nasa aming mga puso, Panginoon. At Lord God, maraming salamat. Patuloy, samahan mo yung gawain, Panginoon. Samahan mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon. Lord God, mga kapatid namin, Maynila, dinadalangin din namin, Panginoon. Lord God, ang kanilang matagal ng prayer na work from home, Lord God. Ikaw ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng mga bagay na ito, Panginoon, upang makasama namin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, dito sa Coron, Panginoon. Lahat ng favor, we declare sa kanilang buhay, Panginoon. Mr. Weng, Panginoon, ganun din po, Panginoon, patuloy na kalakasan, Lord. At Lord, maraming salamat sa aming kapatid, Sister Abby, na nagpa-practice, Panginoon, inaaral ang pagpapiano, Panginoon. Ikaw ang mag-fill sa kanya ng knowledge and wisdom, Panginoon, sa pagtugtog, Panginoon, upang magamit siya, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Ganun din ang mga kapatid, Panginoon, na may mga talento, Panginoon, na kailangan lamang, Panginoon, ng kaayusan, Panginoon. Ikaw po ang magsaayos, Panginoon. Maging aming kapatid, Brother Paul, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa kanila, Panginoon. At Lord, dalangin namin, Panginoon, kapag dumating, Panginoon, ang panahon ay meet ka na, Panginoon namin, Panginoon. Nawa ay madatnan mo kaming
isang bride ayon sa iyong kaisipan, isang bride na ayon sa iyong purong salita. Maging aking may bahay, Panginoon, we pray din. Nasa malayo sila ng aking aking kaupuan. Patuloy na mangusap sa Kanya. Patuloy, Panginoon, na magsaayos, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, ang kaisipan, Panginoon. At Lord God, ka mag-provide mga pangailangan, Panginoon, doon. Maraming salamat, Panginoon. Ano bang kulang sa panalangin ito, Panginoon? Kayo po ang magdagdag, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Praise God. Makaupo tayo, mga kapatid. Amen. Amen. Bago po tayo magtapos, ay umawit muli tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. At habang inawit natin, pwede po tayo magbigay sa ating Panginoon. Awitin na lang natin itong Everybody Ought to Know. Amen. Hallelujah. Everybody ought to know. The fairest of 10,000. Body of Amen. Tayo mga kapatid. Everybody ought to bring. Everybody ought to bring. Everybody ought to bring a soul to Him, a soul to Him. Everybody ought to sing. Everybody ought to sing. Everybody ought to sing. Blessed praise to Him. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Amen. Palakpakan natin din, Panginoon. Amen. At ibigay ko po kay Brother Tawing ang huling panalangin. Ama naming Diyos na mapagpala at mahabagin. Salamat po, Lord God, sa pagkakataon, Panginoon, na narito kami, Panginoon, muli lumalapit sa iyong banal na harapan, Panginoon, upang ipagkaloob, Panginoon, yung aming mga buhay, Panginoon. Patawarin mo lang kami, Panginoon, sa mga salat namin, Lord God. At salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na aming napakinggan, Panginoon. Maging, Panginoon, sa mga mag-asawa o maging mag-aasawa pa lang, Panginoon. Salamat, God, na pagkalooban mo ng biyaya, Lord God, na pagkaunawa, Panginoon, sa salita mo, Panginoon. Lord, maraming salamat din, Panginoon, sa pastor namin, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, Panginoon, upang maibahagi, Panginoon, yung mga banal mong salita, Lord God. At salamat din, Panginoon, maging sa huling mensahero, Panginoon, na siyang ginamit mo rin, Panginoon, upang mahayag, Panginoon, sa amin, Panginoon, yung mga nakatagong lihim, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa buong isang linggo, Panginoon, na aming tatahakin naman, Panginoon. Salamat, God, na ingatan mo lang kami, Panginoon.
ilayo, Lord God, sa anong pong uring kapahamakan o maging karamdaman, Panginoon. Lord, maraming salamat din, Panginoon, maging sa touch ng offering, Panginoon. Salamat, God, na ikaw, Panginoon, ikaw pa rin, Panginoon, ang siyang masunod, Panginoon, kung ano, sa kalooban mo, Panginoon, na magamit mo, Panginoon. Lord, maraming salamat din, Panginoon, maging sa mga kapatid namin, Panginoon, na hindi nakadalo, Panginoon. Salamat, Lord God, na maging sila man, Panginoon, ay pagkalooban mo lang, Panginoon, ng biyayang pagpapala, Panginoon. Lord, maraming salamat din, Panginoon, maging sa samantalang namin paghiwalay, Panginoon. Salamat, God, na ingatan mo kami, Panginoon, at ikaw ang mag-ingat maging sa mga sasakyan, Panginoon. Kami makarating, Panginoon, sa aming mga tahanan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Salamat, God. Alam namin, Panginoon, Lord God, na narito na kami, Panginoon, sa huling kapanahonan, Panginoon. Salamat, God, na patuloy mo lang kami, Panginoon, hawakan, Panginoon, samahan, Panginoon, sa lahat ng mga bagay o sa mga pagsubok, Panginoon, na hindi kami, Panginoon, mawalay sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. At Lord, ano man ang kulang, Panginoon, ng aming panalangin, Panginoon, salamat, God, na ikaw ang magdagdag dito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. May taas po sa iyo, Panginoon, kapurihan. Sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise God. At tayo po ay natatapos na mga kapatid. Muli, awitin natin Everybody to Know. Kamay natin sa umpisa. God bless you po. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to tell. Everybody ought to tell. Look at you. Everybody ought to tell. Bless you. Who Jesus is. Yes. He is the lily of the valley. This morning star. He is of 10,000. Everybody ought to know. Everybody ought to bring. Everybody ought to bring. Everybody ought to bring a soul to Him. A soul to Him. Everybody ought to sing. Everybody ought to sing. Everybody ought to sing. Blessed praise. Blessed praise to Him. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the rest of 10,000. Everybody ought to know. Amen. God bless po mga kapatid. Natapos na po tayo sa ating gawain. Amen. Anong natin sa linggo? Dito na lang din. Para ano? O subukan ko muna maghiram ng